Una po, again, ang ating pagpapaalala, no? Until now, in effect pa rin ang ating COMELEC gun ban, no? At ito ay matatapos sa June 13. Good morning, good morning, good morning, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng mga OFW, mga kababayan natin dyan sa abroad na patuloy na nakatutok at sumusubaybay sa ating programa. Ayun mga kabengbeng, meron po kaming papaalala lang sa inyo sa pagkakataong ito at ito'y mahalagang impormasyon mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay tungkol po dito sa mga loose firearms mga idol. Ito at medyo nagpapaalaala po. Nagpapaalaala po ang ating kapulisan tungkol po dyan sa mga loose firearms, mga hindi nakarenew na mga firearms dyan. Ito po mga kababayan, bago natin panoorin yung ating video na kinuha sa 100% sa programa ng Net25 ay gusto ko po muna na kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel at ngayon pa lang po nakakapanood o ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel, mangyari po na paki-like, paki-share, and paki-subscribe na din, paki-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon mga idol. Bena, ito, bilang paalaala dun sa mga hanggang ngayon ay hindi pa po nakakapag-renew ng kanilang mga firearms o kaya may mga loose firearms dyan. Ito po ay paalala po ng ating mga kapulisan. Siguro ay panoorin muna natin ang video ito at saka tayo magbibigay ng konting reaksyon. Panoorin natin to. Pulisya nagpaalaala na isuko ang mga baril na walang papeles. Ibabalita naman yan ni Richard de la Cruz. Dong, mayong buntag! Dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nahuhuli sa paghawak ng iligal na baril, kaugnay ng patuloy na implementasyon ng COMELEC gun ban sa Northern Mindanao, muli nagpaalala ang pulisya sa mamamayan. Una po, again, ang ating pagpapaalala, no? Until now, in effect pa rin ang ating COMELEC gun ban, no? At ito ay matatapos sa June 13. Doon naman po sa mga may loose firearms, pakilang po, ang pakiusap ko po, isurrender niyo po. Kasi po, darating po tayo na baka po biglang mag-a-apply po tayo ng search warrant at talagang hahanapin po natin itong mga baril na illegal na nandyan po sa inyong mga possession. So, again po, hinihikayat ko po ang lahat na makipagtulungan, magpa-renew po tayo. Yung mga ayaw naman po ninyo na ng inyong mga firearms, isurrender na lang po natin para po hindi po kayo madamay at ma-involve sa mga krimen. Maging ang checkpoint ay 24/7 kay Major John Onico Lorenzo Hipi ng Lagindingan International Airport ang marching order ng Regional Director ang gabay nila mahuli ang mga illegal na armas na naging daan ng kapayapaan. Richard de la Cruz para sa 100% Balita. So, yun po yung pahayag ng isang Brigadier General. Ito po ay ito pong pahayag na ito ay pahayag ng Police Brigadier General na si Sir Jason D. Guzman. At siya po ang Regional Director po ng PRU 10. Gayunpaman, kahit na sa PRU 10 siya naka-assign mga kababayan at mga kabengbeng, ito po ay yung kanyang pahayag naman ay para naman po sa lahat ito na yung mga loose firearms po, mga walang papeles na mga baril ay kailangan po na maisurrender sa mga kinauukulan sapagkat sabi nga po niya
ay magsasagawa po sila ng search at magbibigay sila ng mga search warrant para po makumpiska yung mga baril na walang lisensya. Kung kayo naman po mga kababayan ay meron po kayong mga baril na hindi pa po nakakarenew hanggang ngayon sapagkat expired na po yung inyong mga registration, magkusa na po kayo na i-surrender yung inyong mga unit sa mga kinauukulan nang sa ganun ay hindi na po tayo malagay sa alanganing sitwasyon, mga kababayan. Opo, at magsasagawa po, katulad po ng inyong narinig, gagawin po nila na mag-search sa mga bahay-bahay ng mga makikita po kasi nila yon. Makikita po nila sa kanilang system yung mga hindi po nakarenew. Hindi po nakarenew yung kanilang firearms registration. At meron din po silang mga assets tungkol dyan sa mga loose firearms na yan naman po kasi nanggagaling yung mga nagagamit sa mga krimen, mga kababayan. Bueno, ito po ay isang paalaala lang, mga kababayan, pero meron po kasi kaming napansin po dito sapagkat kung narinig yung mabuti, yung kanyang pagsasabi na in effect pa rin yung gun ban hanggang ngayon. At totoo naman po yun, mga kababayan, totoo po yun. Ang kaso, ang narinig natin, mga kababayan, ay parang June 30 daw. June 30 ba o June 13? Hindi ko mawari kung June 13 o June 30 po yung binanggit po niya na mapaglilip pa lang po ng gun ban, mga kababayan. Batay po dito sa COMELEC, ipapakita po namin sa inyo yung schedule po na ibinigay po ng COMELEC tungkol sa paglilip ng gun ban. Matatapos po ang gun ban. Ito po Ito, matatapos po ang gun ban ayon dito sa COMELEC. Ito magsisimula, basahin. Ito po yung post po mismo ng Firearms and Explosive Office o FEO. Ito po nakalagay. Election gun ban January 12 hanggang January 11, 2025. Ito po, pakita ko po sa inyo Ayan, yan po yung schedule na ibinigay po ng COMELEC at ipinost po ng FEO. Kaya hindi ko po mawari kung ito po ay itong ating kagalang-galang na Police Brigadier General ay parang magkaiba po yata yung kanyang pahayag tungkol po dito sa pagtatapos ng gun ban, mga kababayan. Kaya nga po pinost namin, please enlighten us, sabi ko doon. Nang sa ganon ay hindi naman po malito yung ating mga kababayan. Ito po, malinaw po dito. Kaya doon po sa mga kabeng-beng natin, mga kababayan, kung ano po yung nakalagay po dito, siguro po ito po yung opisyal. Ito po yung opisyal. Baka nagkamali lang po si Sir, mga kababayan. Bueno, yun lamang po yung ating maibabahagi ngayong umaga, mga kababayan. At muli po, ang inyong walang kakwenta-kwentang vlogger at karumal-dumal na vlogger sa balat ng lupa ay muli pong bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at sama po kayo naroroon ay lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.